comply with the legal directive. Binigyan po namin sila ng sufficient time para magsumite ng mga corroborative evidence, testimonya man o material evidence or physical evidence. Wala po silang isinumite. Next slide please. Ang laman ng bag ay kadalasang hinuhulaan lang, hindi aktual na nakita. Halimbawa, sinabi ng testigo na mabigat ang bag, kaya pinaniniwalaan nilang pera ang laman, pero walang aktual na pagtingin o pagbubukas ng bag. Sa report ng 12 sa 18 appliance, hindi nakita ang laman ng maleta at umaasa lamang sa bigat, code word na basura o sinabing executive assistant, ang corpus, ang elemento o ang kas mismo ay hindi napatunayan na independent evidence. Kung maalala nyo po, may mga lumabas noon na affidavit na naunang inilabas sa media na sinasabi nila kaya na lamang pera, merong mga nasa active duty pa na PNP na binuksan at kumuha ng pera. Pero nung isinumiti na po sa ombudsman yung affidavit, wala na po yun. Hindi na po binanggit yun doon sa kanilang affidavit na isinumiti sa ombudsman. Ang mangyari po rito, parang nagpapalit-palit palagi ang sinasabi doon sa affidavit hanggang po nung huling nagkaroon ng pagdinig po dito. Next slide please. Ang affidavit ay hindi dumadaan sa cross-examination. Kaya mas mababa ang bigat nito kumpara sa testimonya sa korte. Halimbawa sa affidavit, hindi natatanong ang testigo ng kabilang panig. Sana po ito nga yung pagkakataon na magkaroon ng paghaharapan. Kaya hindi masusuri ang katotohanan ng pahayag. Kung may maling impormasyon, hindi ito agad mahihiwatigan. Sa report, binanggit na ang affidavit ay ex parte coordinated at hindi subject sa cross-examination. Ang Supreme Court na po mismo ang nagsabing ang coordinated testimony ay may diminished weight. Ay may diminished weight. Next slide please. May mga impormasyon na dumaan pa sa dalawa o higit pang tao bago makarating sa affidavit. Halimbawa, ang isang miyembro ay narinig lang mula sa ibang miyembro na may cash delivery, tapos isasama sa affidavit, lalo humihina ang kredibilidad ng ganitong payag dahil hindi ito direktang karanasan. Sa report, maraming assertion ang galing sa group, Viber chats, o sa executive assistant. Hindi sa sariling karanasan ng applicant, ang hearsay ay admissible at walang independent probative weight. Double hearsay pa nga po. Narinig sa ganito, pinasa sa kanila. At yung grupo po, doon sa Viber chats nila, hindi na alam kung sino ang nagpadala. At nung hinahanap po namin yung mga Viber chat na ito, ang sinasabi, wala na yung telepono. Kaya maaaring yung binabanggit po noon na sinabing papalitan yung telepono, kasama na sa naratibo ang kanilang binubuo. Next slide, please. Attorney Matibag, Opo. before you continue, I would just like to inform everyone na yung pong 18 ex-bodyguards narito po sa building na ito, nasa tanggapan po ni Senator Robin Padilla, kasama po si Attorney Baligod. Despite po yung ating pong imbitasyon sa kanila na dumalo sa hearing, mas minabuti po nilang magtungo sa opisina ni Senator Robin Padilla at doon po mag-monitor at mag-live din yung 18 bodyguard at magpa-press con.
Yun lamang po. I just want to let everybody know na they're here in the building. Yung 18 po na yon kasama si Attorney Baligod. Pero ayaw po nilang bumabali dito sa ating hearing at nandoon po sila sa tanggapan ni Senator Robin Padilla. Continue.